Sa Metro Manila, ang ilan sa masasakyang nadisgrasya, nabangga o nasangkot sa trahedya, dinadala sa MMDA impounding area sa Tumana, Marikina. Ngunit dahil sa malagim na sinapit ng mga ito, ang tambakan ng mga sinawimpalad na sasakyan, tila naging puok na raw ng mga ligaw at hindi matahimik na kaluluwa. Dalawa ang patay at dalawa ang sugatan matapos ma-hit and run umano ng isang dump truck ang kanilang kotse. Sinalubong ng trahedya ang mga sakay na isang van. Nandito ho tayo ngayon sa Tumana Impounding Center sa Marikina kung saan sinasabi nila meron daw maraming nagpaparamdam dahil yung mga ibang sasakyan na naaksidente sa Metro Manila dito dinadala. Kinukunan ko yung van, lumapit ako, kinunan ko yung loob. Buksan ang mga mata. And then, yun yung may something ka lang na maramdaman na hindi maganda. Talasan ng pandemik. Sa lahat ng stations na pinuntahan natin, auction area yung pinaka-may vibe na hindi ako natutuwa. Malawakin ng isip. I know it's somewhere around here. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ngayon gabi ng lagim. Ito ang impounding area ng MMDA dito sa Tumana sa Marikina. Dito dinadala ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente, pati na ang ilang mga nauwi sa trahedya. Taong 2014, nagsimulang maging operational ang Tumana Impounding Area. Sa tagal nang nakaimbak ng mga libo-libo ritong abandonadong sasakyan, ang lugar para ng ghost town. Marami sa mga sasakyang narito, may mga kwento ng kababalaghan. Ang isa raw sa talagang nagpapaandar sa kanilang takot, ang kotseng na aksidente habang binabaybay ang kahabaan ng C5 Ortigas Libis flyover sa Pasig City noong September 2021. Nagmistulang nilamukos na lata ang sasakyan. Yung driver naman sumisigaw. Nabundol daw sila ng truck. Ang kotse, mukha ng pinitpit na lata. Pinagpapatungan na rin ito ng mga sirang tricycle. Resulta ng pagkamatay ng 3 biktima at pinsala sa mga sasakyan na na-involve. Ayon sa mga security guards sa kanilang pakiwari, ang nasawing babaeng pasahero nito, gabi-gabing nagpaparamdam. Maramdaman ko yung buhok niya na parang sumayad sa balat ko sa likod at sa balikat ko parang sumampay. Tulong! Takot na talaga ako kaya napagdesisyonan kong bumalik doon sa kotse na bangga. Ang nagmumulto sa napitpit na kotse, nagpapakita rin daw sa kasamahan niyang sikyo na si Manuelito. Diyan sa tower na yan, kasi dyan ako pumipisto sa gabi. Makikita ko talaga na mayroong nakapusya dyan, o nakaputi lang. Pagkat malakas ang ulan, doon ako papasok para hindi ako mabasa. Habang nakaupo ko doon sa loob, parang may dumadaan sa salamin. May pagbukas ko, wala naman ako nakita. Lilingon ka ngayon sa baba.
gusto nang iwasan ng mga bantay ang dulong bahagi ng impounding area o yung auction area kung saan naroon ang mga naaksidenteng sasakyan. Minsan marinig ko yung iba na may parang humihingi ng tulong. Yung tenga ko parang lalaki tapos lalamig yung buong katawan ko. Ang report, patay yung driver nito. Hindi talaga nakaligtas yung driver nito. Dalhin niyo kami sa ospital. Dalhin niyo kami na ospital. Pero sa libo-libong mga sasakyan na nasa impounding area, may isa raw dinala roon na talaga namang sumubok sa katapangan ng mga gwardya. Ito ang bus na nasunog sa Commonwealth Avenue taong 2021. Nung nagsimula ang sunog, ang mga natrap na pasahero ng bus, binasag ang bintana at nagtalunan para makaligtas. 2 patay at 4 ang sugatan sa sunog sa loob ng isang pampasaherong bus sa Quezon City. Pero ang konduktora at ang isang pasahero hindi na nakalabas ng bus, kaya sila nasunog. Upo kayo dyan! Hindi lang pala ordinaryong away sa pagitan ng pasahero at konduktor ang pinagmulan ng sunog, kundi selos. Ang konduktora raw kasi na si Ameline Sembrana at ang pasaherong nakaalitan niya na si Edwin Dejos, dati raw magkarelasyon. Pagkatapos pumapula yung apoy, nakakita po kami ng 2 biktima na nasunog po sa may bandang unahan po ng bus. January 2021, nung dinala ang nasunog na bus sa impounding area at simula raw noon, panay na ritong may nagmumulto. Yung sa bus ho, sinong may karanasan dun sa bus? Ang naramdaman ko noon, malabog dun sa loob ng bus. May umiilaw na mga sasakyan na walang tao. Makita mo na talaga na may parang may mga tao doon sa loob na magalaw. Kasi may mga rinig kang sumisigaw. Umakyat po kami doon, tinitingnan namin. Pag nag-aakyat kami doon, kinikilabutan kami. Sigurado kayo may tao dito, ha? Oo pare, tanong mo pa kay Richard. Totoo nga! Parang may nararamdaman kami bang parang nagmamakaawa. Pati nga raw ang pahinante ng towing truck, hindi pinalagpas ng pagpaparamdam. Sabay-sabay tayo mga sa impyerno! Sabay-sabay tayo mga sa impyerno!
Kailangan mabuhay! Tama na! Yung isang pahinante ng towing truck, gabi, nagkahumahangos na tumatakbo. Sir! Anyari? Sir! Anyari? May nakita ako doon, sir! May napansin ako sa guard doon sa, sa may gilid na may nakaputi. Sabi ko, wala naman nakaputi dyan. Ang guard dyan, nandun sa may tower. Sabi niya, tingnan natin kaya natin. Sabi niya, hindi na, ayaw ko na. Sabi niya. Di ako ngayon, pag alis nila, sinundan ko, pinuntan ko dito. Wala naman ko nakita. Wala naman ah. Hinanap namin ang pamilya ng konduktorang nasawi. At dito sa Caloocan City namin sila natagpuan. Ito naman yung si Ami, puros trabaho ng trabaho. Tapos, siyempre nahihirapan, asyam, nag-aaway na sila. Mabait naman si Edwin, kaya lang, siyempre, silos-silos yan. January 3, 2021, nung araw na pumasada ng bus si Ameline, bigla na lang daw nakatanggap ng tawag si Nanay Flor. O si Ate Ami, nasunog sa bus, may nagsunog. Parang hindi ako makapagsalita. Upo kayo dyan! Hinila sa loob. Halika na, sama-sama na tayo dito, sabi. Sabay-sabay tayo sunog sa impyerno! Nagagalit po kasi hindi niya inisip may anak din po sila. Bakit po ganun yung kailangang gawin? Kasi hindi po namin alam kung sino pong bubuhay sa amin. Masakit po. Nung nalaman nila ang tungkol sa pagpaparamdam di umano ni Ameline sa nasunog na bus, hindi na nila ito ipinagtaka. Yung biglaan na pagkamatay, hindi niya rin ma-accept. Sabi pa nga niya daw, paano yung mga anak natin? Ganun daw ang last na sinabi doon. Mapapanaginipan lang po siya. Natanong ko na, Ma, di ba patay ka na? Tapos ay sasagot niya lang, bakit ako mamamatay? Para buong tapang na harapin ang mga ligaw na kaluluwa sa impounding area, inimbitahan namin ang paranormal investigator na si Mary Cuevas. At ang nagbabalik na dating host ng programang Misteryo, si Ryan Eigenman. Can't see anything. I'm just really freaking scary. May nakapagsabi na sa akin dati yung third eye ko raw ganun. Half open, half closed. Siguro sa buong buhay ko, twice ako nakakita. Ilang minuto pa lang pagdating ni Mary sa impounding area, ang mga nakamonitor na miyembro ng aming team sa CCTV, meron ding napansing dumaan sa camera. Kala ko umuulan. Ang dami lumabas sa screen. Hindi rin kasi siya insect or dust na sasabihin natin kasi bilog. Saka meron siya specific direction na pinupuntahan. Yung iba lumiliko rin naman sa ibang direction. Naging active yung mga entities or spirits na nandito sa place na to. Si Ryan, unang pinuntahan ang dating pinaglagyan ng nasunog na bus. Maliwanag pa dito sa area na to, so hindi ako medyo optimistic na makakaramdam tayo sa area na to. Si Mary naman, kasama ang mga roving guard sa kanilang paglalakad. Ang gwardyang si Marlon, biglang nag-iba ang pakiramdam. Parang umalaw yung ano ko. Yung bata. Nalalaki Parang niyo? gumalaw yung anit. Stop tayo. Right, please. Bakit po? Ano po nararamdaman niyo, sir? Pinipigilan. Wala lang, yung parang ano lang. Gumalaw yung anit. Sinano ka sa katawan. Nasakay. Makas. Si Marlon, itinuro ang kotse kung saan nagpaparamdam daw ang naaksidenteng pasahero. Ito yun. Yan ang parang uno na naman yung bumigat na naman. Pwedeng nag-channel kasi sa'yo eh.
Usually kasi pagka mga tragic accidents na ganyan, nandun pa rin sila. Kaya naging haunted yung isang lugar. Tumama talaga sila dun sa sasakyan. So hindi talaga sila makakalis. Maghanap sila ng host o yung vessel. Si Ryan, sunod na pinuntahan ng kotseng nayupi sa aksidente sa C5. And then sinasabi nila na ang mga bantay dito, pagka nagpapatrol daw sila sa area na to, meron daw silang nararamdaman babae na pumapasan sa balikat. Si Ryan, tila mapapasubok sa dulong bahaging ito ng impounding area. Ang pinakakinatatakutan ditong pwesto kung saan ang ilan sa mga sasakyang nakaparada na aksidente. I know it's somewhere around here. Ang itim na van na to, na kung saan na rin daw to nilipat dito sa impounding area. Lagi raw din may nagpaparamdam, feeling nila baka yung driver daw. Kanina nung bago ako lumapit, medyo okay pa ako eh. Pero ngayon na lumapit ako dito sa van, parang medyo wild na yung pakiramdam. May vibe na hindi nakakatuwa. Sa lahat ng stations na pinuntahan natin, itong auction area yung pinaka may vibe na hindi ako natutuwa. Nung pabanta ako dun sa van, sa auction area, dun ako medyo naka-feeling of uneasiness lang. Mostly doon kasi sa mga lugar na yon, imprints na lang. So yung mga presence kasi ng mga ghosts na sinasabi, ilan na lang yun nandito eh. Gaya nga ng sinabi niyo, could be remnants, could be whatever. Pero out of all the stations, itong pangatlo ko yun yung pinaka hindi ko nagustuhan. Sa pag-asang matahimik ang mga di umano'y pagala-galang kaluluwa sa impounding area. Si Mary at ang mga security guard nagsagawa ng cleansing. Ang ginawa po natin ngayon ay nagpatawid po tayo ng mga kaluluwa, yung mga nais pong tumawid. So, yung mga gusto naman din po magpaiwan, maiiwan po talaga yan kung ayaw po nilang tumawid. Yung mga ganyang cases ng mga orb, normal naman siya na nangyayari, lalo sa iba't ibang klase ng camera. May ilaw sa lugar, nag-create siya ng heat. Yung heat na generate nila, nag-create ng air current na nakakapag-attract din ng alikabok. Pag madilim, doon lumalabas yung mga kaluluwa, mga espiritu, and doon rin lumalabas yung mga takot natin. Siguradong maapektuhan yung mga gwardiya dahil andar yung fight or flight response nila eh. Sa mga pumupunta po ng impounding natin, wala ho sana ho silang dapat katakutan. Sabi nga sa linya, mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Natututo ako about the place, mga kwento nila sa lugar. I would say na aside from the paranormal experiences na may experience mo when you go to places like this, a big part of it rin is learning about the history. Ang malalagim na alaala, sana dito na lang sa lupa maiwan para ang paglalakbay ng mga nasawi at ang kanilang mga kaluluwa matiwasay.